Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito ng Sabado, tayo nagkakatipon sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya nawa sa ating pagsimba, sa ating pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, matularan nawa natin ang kanyang halimbawa na nagtalaga ng kanyang sarili para sa Diyos at ibinigay ang kanyang buong pagtitiwala at pagsampalataya sa dakilang plano ng Diyos. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahan ng husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon
na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang lahat po ay magsitayo. Si Kristo ay nagtagumpay, nalapit ang kamatayan, nagniting ang pagkabuhay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, at sa inyo pong lahat, mga peregrino ng pag-asa, ngayon pong taon ng Hubileo, muli, magandang tanghali sa inyong lahat. Gaano po kalaki ang ating pananampalataya? Can we measure our faith? Pwede ba nating masabing ganito kalaki ang ating pananampalataya? O para doon sa talagang debotong-deboto, malaki po ang aking pananampalataya, ganito kalaki. O higit pa dyan, kaya kong ibigay ang aking buong sarili.
Can we really measure our faith? Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito ng atin pong pagsasama-sama, ipinapakita sa atin ni Jesus ang hinggil sa pananampalataya. Kaya nga sa mabuting balitang napakinggan natin para sa tanghaling ito, nakita natin yung isang lalaking lumuhod sa harapan ni Jesus, nagmamakaawa, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin. At hirap na hirap, lalo na kapag ka sinusumpong. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Dalhin ninyo rito. Napalayas na Jesus yung demonyo because of the immense faith of the man. Dahil sa pananampalataya. Kaya nga, kay rami natin dito. Bakit ba tayo napapunta dito sa dambanang ito? Bakit po natin pinipiling lumapit kay Santo Padre Pio? It is because of faith. Naniniwala tayo, nananampalataya tayo, na sa pamamagitan ng ating paglapit kay Santo Padre Pio, ibubulong yung ating mga kahilingan. Padre Pio, tulungan nyo kami. Sana'y gumaling ang aking karamdaman. Sana'y mawala na itong aking sakit. Sana'y mapanatag yung aking kalooban, and so on and so forth. Lord, tulungan nyo ako. Ako'y kukuha ng board exam. Sana naman ako'y makapasa. Sana naman umunlad ang antas ng pamumuhay ng aming pamilya. Tulungan niyo akong matanggap sa abroad. Napakarami nating hinihiling. Pumupunta tayo dito because of our faith. Pero mga minamahal kong kapatid, gaano nga ba kalaki ang ating pananampalataya? Ngayong araw na ito, I tell you, we cannot quantify our faith. But let us learn to qualify our faith. Huwag nating sukatin. Huwag nating tingnan kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Bagkus nawa, tingnan natin kung gaano ito kalalim. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus sa mabuting balita, maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananampalataya. Masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon dahil kung kayo'y may pananalig, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Yan po ang pananampalataya. Kaya ngayong araw na ito, inihiling ni Jesus, magtiwala tayo sa Kanya. He has His concrete plans for everybody. Maaaring tayo humihiling, Lord, ito sana, ito yung gusto ko, pero tandaan natin, may plano ang Diyos. Maaaring tayo naiinip, nagtatampo na kung minsan, bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos? The Lord knows when to give what we need. The Lord knows what we need from what we only want. Kaya nga huwag tayong magsasawa. Huwag tayong mapapagod. Patuloy lang nating palalimin. Patuloy lang nating iugnay ang ating sarili. Magtiwala. Dahil kalakip ng pagtitiwala yung ating pananampalataya. Magbigay po tayo ng halimbawa. Tingnan ninyo ang isang bata o ang isang sanggol. Nilalaro-laro ng kanyang magulang. Sa paglalaro, nakikita ninyo may mga batang inihahagis pataas. Pero yung bata, sa halip na matakot, baka ako'y mahulog dito. Baka ako'y mabalian. Baka ako'y hindi saluhin ng aking ina o ng aking ama o kung sino mang naglalaro sa bata. This child continues to giggle. Itong batang ito'y tumatawa sa halip na matakot. Bakit siya natutuwa? Dahil alam niya na yung may hawak sa kanya'y sasaluhin siya. Mga minamahal kong kapatid, yan ang pananampalataya. Sa tuwi-tuwi ng tayo nadadapa, sa tuwi-tuwi ng tayo nahuhulog, sa tuwi-tuwi ng tayo nagkakamali, sa tuwi-tuwi ng wari-bagang hindi sumasangayon sa atin ang lahat, let us remember that God is in control. May sasalo sa'yo, may sasalo sa atin. Naririyan ng Diyos na may plano para sa bawat isa. Magtiwala lang tayo. Maniwala lang tayo. Ngayon po'y araw ng Sabado,
patuloy tayong nagdidibusyon sa mahal na Birheng Maria at tinitingnan natin ang kanyang halimbawa. Si Maria, batang-bata, hindi pa kasal kay Jose, dating sa kanya ang anghel at magsasabi sa kanya, Maria, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Para bagang nakakagulat. Paano mangyayari yun? Hindi pa nga kami nagsasama ni Jose. Hindi naman sila nagsisiping. Paano siya mabubuntis? But that is the plan of God. Nasa pamamagitan ng planong yon, maliligtas tayo. Maliligtas ang sanlibutan. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti. Alam ng Diyos kung ano ang akma para sa bawat isa sa atin. Kaya't patuloy lang nating ibigay at ituon ang ating pananampalataya. Huwag na nating sukatin. Ang gawin natin, palalimin. Ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus, let us not quantify our faith, but let us learn to qualify our faith. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, kung tayo may pananalig, sabi ni Jesus, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na ating mapagpalang Ama at ihayag natin sa Kanya ang kayamanang nais nating kamtin na magdudulot sa atin ng kapakinabangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang atin pong itutugon namang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang kayamanang nakalulugod sa paningin ng Diyos, ang pagsumakitang kamtin ng lahat ng mananampalataya sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at maging pangunahin nawa sa kanilang buhay pananampalataya, ang maabot ang kayamanang nasa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang mga bagay na panlangit, ang pagkaabalahan nawa ng sangkatauhan, at sa paggabay ng Espiritu Santo, ang diwa ng pagmamahal at kapayapaan, ang maghari nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nasa iba't ibang mukha ng pagdurusa, upang ang kayamanan sa kaharian ng Diyos, ang kanilang asamin, at gawin nawa nilang yaman ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, narinig mo ang aming pagsamo. Ipagkaloob mong matamo nawa namin ang iyong biyaya na maghahatid sa amin sa tunay na kayamanan sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo, at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyong Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si Maria ay pinararangalan, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa laman ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos.
To nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Jesus lamang ang tanging
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang. Ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghang banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indolesia Plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at ang parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagdanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan.
pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Marami pong salamat. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon po tayong pagpapakumpisal sa Chapel of Reconciliation ngayong pong araw ng Sabado. Simula pa po ito kanina, alas 8 ng umaga, hanggang ngayon pong alas 12 ng tanghali. Ngunit ito po ay magre-resume alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataong ito upang makapagbalik loob sa Diyos. Mayroon din po tayong mga rosas sa likod kung nais po nating maghandog ng bulaklak kay Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.